Ang mga miyembro ng Shining Guild ay nanigas sa pagkabigla. Si Jessie ay nakatayo sa harap niya, ang kanyang tingin ay nakataas, puno ng pag-asa. Nanatiling tahimik si Granfell, ang kanyang mga pag-iisip ay tumatakbo ng tahimik. Sabi niya, hindi siya likas na magalang, ngunit handa siyang magbago at matuto. Ibibigay ko ang aking pangalan sa kanya bilang kapalit. Sa wakas, sa isang kalmado, maingat na tono, nagsalita siya. Ang pangalan ko ay Lee Hoyo. Sa isang apartment building sa loob ng isang partikular na unit, ang masarap na amoy ng sopas na kumukulo sa kalan ay pumuno sa kusina. Kasama nito ang tunog ng telebisyon na lumulutang sa silid. Isang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa pangunahing gate, ngunit isang estatwa ang agad na nabuhay at inatake siya. Ang mga kalapit na manlalaro ay halos walang oras para mag-react bago ang estatwa ay nabasag sa mga piraso. Sa mismong apartment na iyon, isang batang babae ang nakaupo na nakatitig sa TV screen. Sa likod niya ay nakatayo ang isang babae, ang kanyang ina, abalang-abala sa pagluluto at sa isang tawag sa telepono. Oo, ayos lang ako. Ayos lang din si Aring. Hindi, ang pagpapalaki sa kanya ay sapat na para sa akin. Ang balita ay nagpatuloy sa TV. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga reporter sa lugar ng tirahan ni Count Ascar. Gayunpaman, naging abo na siya. Tuwang-tuwa, tumakbo si Arang sa kanyang ina. Nanay, nanay, nakatuon pa rin sa kanyang tawag, tanong ni Lenny, may balita ba? Nagpatuloy ang broadcast. Ang mga manlalaro na nag-clear sa dungeon na ito ay sina Jessie Hines at Nanay, tignan mo, nasa TV sila. Tuwang-tuwa si Aring. Si Tio Hoyol ay nasa TV. Nagulat, sumulyap si Yuni. Iring, bakit nasa TV ang tiyo mo? At doon sa screen ay si Granfell. Lumaki ang kanyang mga mata. Hindi niya maaaring magkamali na siya ay ang kilala niya. Sa TV, nagsimula siyang magpakilala sa sarili niya. Ako si. Nag-zoom in ang camera para sa isang close-up. Oo, walang duda na ito ay isang tao na kilalang kilala niya. Lee Hoy. Ito ay isang twist na hindi niya inaasahan. Sa isang sandali, hindi niya alam kung paano mag-react. Si Aring, gayunpaman, ay tuwang-tuwa na nasa TV ang tiyo niya. Pagkaraan ng kaunti sa apartment ni Granfell at Hoy, ang kanyang telepono ay walang humpay na binobomba ng mga tawag mula sa pamilya. Hawak ni Granfell ito sa katahimikan, nakatitig sa caller ID. Ito ay ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Huminga siya ng malalim. Well, mangyayari din ito sa kalaunan. Sa sandaling tinalo ko si Aska, ang mukha ko ay nasa internet na. Oras lang ang magsasabi bago malaman ito ng pamilya ko. Sunod-sunod na tawag mula sa kanyang mga kapatid na babae ang dumating, na nag-iwan sa kanya ng kaunting pagkabahala. Pagkatapos ay isang ring mula sa kanyang pangatlong kapatid na babae ang nagpatahimik sa kanya. Naalala niya ng may pagmamahal at pagod na mayroon siyang tatlong nakatatandang kapatid na babae na malapit sa isa't isa mula pagkabata. Huminto, naalala ni Hoy ang mas madilim, mas magulong alaala ng kanilang pagmamahal. Ano, bakit kasama-sama sa amin, Lee Hoy? Liz, ang mga mapagmahal ngunit nakakagulat na mga salita ay umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang isip na parang isang hindi maalis na multo. Wala akong ganang sagutin ang tawag. Sino ang nakakaalam kung anong sigawan ang ilalabas nila sa sandaling sagutin ko? Bigla, malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa kanya. Hoy, Lee Hoy. Ang boses ng kanyang kapatid na babae ay umalangaw-ngaw mula sa hallway. Alam naming nasa loob ka. Buksan mo ang pinto. Nang hindi pa rin siya sumasagot, nag-resort sila sa isang huling banta. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag namin? Buksan mo habang nasa magandang mood pa kami. Sa huli, wala nang pagpipilian si Granfell kundi buksan ang pinto. Nakatayo doon ang kanyang panganay na kapatid na babae, si Lianhee, kasama ang kanyang anak na babae, si Erang, ang pangalawang kapatid na babae, si Lijian, at ang pangatlong kapatid na babae, si Liam. Lahat ng tatlo ay mukhang nabigla. Oh my, bulong ni Ununi. Hindi nakakapagtaka na nakatitig sila sa kanilang maliit na kapatid, na ngayon ay ganap na nagbago. Si Granfell, na nakasuot ng maayos na suit, ay kalmadong bumati sa kanila. Ginugulo ninyo ang mga kapitbahay, sabi niya ng maayos. Ngayon, kumalma muna kayo.
Ang kanyang mga kapatid na babae ay nagpalitan ng mga nagulat na tingin sa bagong bersyon na ito ng kanilang kapatid. Tuwang-tuwang sinabi ni Yuni sa kanyang anak na babae, mali. Yan ang tiyo mo. Kinailangan ni John na ayusin ang kanyang salamin para sa isang mas malinaw na tingin habang ang mukha ni Yerm ay namutla. Samantala, sa isa pang apartment, nagpatuloy ang balita. Sa aming susunod na segment, ibinibigay namin sa inyo ang mga detalye tungkol sa isang bagong superstar player. Ipinakita sa screen si Granfell, isang misteryosong figure ng hindi kilalang pinagmulan na biglang lumitaw. Kamakailan, tinalo niya si Count Asper kasama si Jesse Hines. Si Gayon ay nakaupo ng walang gana, nanunood ng broadcast sa TV. Ang news anchor ay nagpatuloy sa pagsasalita ng walang tigil, hindi pinapansin ang lahat ng mga tanong at kahilingan sa panayam. Simple lang siyang nagsabi, "Ako si Lihoy," at umalis. Hindi lang sa Korea, ang atensyon ng buong mundo ay nakatuon na ngayon sa misteryosong lalaking ito. Ang balita ay nagpapatuloy, at sa loob ng Madman Guild, ibinigay ni Guildmaster Tamman kay Gay ang isang tasa ng mainit na koko. Narito, ang koko mo. Tinanggap ni Gan ang inumin, na mukhang walang gana kay Min. Lahat ay pinag-uusapan si Hoy. Sa totoo lang, sa tingin mo ba ay pupunta siya sa guild namin? Kahit na ay pangako namin sa kanya ang buong 100% na bahagi ng kita, baka hindi pa namin makuha ang pagkakataon. Sinubukan siyang tiyakin ni Tamman. Bakit ka pesimista? Sige, uminom ka. Pagkatapos ay sinabi niya, sasabihin ko na may malaking pagkakataon na pupunta pa rin siya sa amin. Mayroon kaming numero niya, at mayroon kaming dahilan para makipag-ugnayan sa kanya. Nang marinig ito, biglang umupo si Jian, na mukhang nagulat. Anong dahilan? Ipinaliwanag ni Tamman, ang mga item na nakuha namin mula sa labanan sa teritoryo ng vampira, nakuha lang namin ang mga iyon dahil kay Hoy. Nagpatuloy siya, kaya, hindi ba dapat tayong maging magalang at ibahagi ang ilan sa mga iyon sa kanya? Biglang napagtanto ni Shellman, tama ka. Kaya, gaano karami ang dapat nating ibigay sa kanya? Hinigpitan ni Tamman ang hawak sa ngayon ay walang laman na tasa ng koko sa kanyang kamay. Hindi yun mahalaga, seryoso ako. Kahit na mabaigo kaming i-recruit siya sa Jian, gusto ko pa ring tiyakin na mag-iiwan kami ng impresyon sa kanya. Para magawa iyon, ibibigay namin sa kanya ang lahat ng iyon. Hoy, tawagan mo siya ngayon din. Ang determinasyon ni Tamman ay nag-iwan sa kanila ng pagkabigla. Ikaw, ngunit nang tingnan ni Shellman ang basag na tasa, ang inis ay sumiklab. Agad na nanigas si Tam Iman, lumuhad at sumuko habang nagrereklamo si Kilman habang naglilinis. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mong basagin ang mga bagay? Samantala, sa apartment ni Granfell, ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-ring. Si Gan ang tumatawag, ngunit sa ngayon, wala na siyang lakas para sagutin ito. Ang kanyang pilak na buhok ay ganap na nakumpiska bilang isang laruan ng kanyang maliit na pamangkin na babae. Si Tio Hoyol ay napakabait, masayang sinabi niya. Si Granfell ay walang magawa. Ang aking mga kapatid na babae, paano? Ako, bago pa matapos, si Looney, ang pangatlo sa pinakamalakas sa hierarchy ng pamilya, ay tuwang-tuwang pinuri siya. Ang iyong bagong kulay ng buhok ay napakaganda. Si Lai John, ang pang-apat sa kapangyarihan, ay tumatawa ng malakas. Mukha kang K-pop idol. Nakakatawa. Si Lee Yerm, ang panlima sa kapangyarihan, ay sumimangot lang. Ano ang style na ito? Agad na kumalma si Granfell, ang pangpito sa ranggo. Malamig ang hangin ngayon. Anong uri ng tsaa ang gusto ninyo? Sa buong oras, ang pang-anim na ranggo na si Arang ay patuloy na naglalaro sa kanyang buhok. Tio, ang ganda ng buhok mo parang isang prinsesa. Si Lee Yerm ay walang masabi. Si Lai Jian ay tumawa hanggang sa lumuha, lumipat kay Yuni. Sa tingin ko hindi siya nag-a-acting ngayon. Si Yuni ay tumawa din. Ang ating Hoy ay naging mas malumanay, di ba? Nag-aalangan si Ler. Kaya, isa ka ng player ngayon. Nag-merge ka ba sa karakter mo o ano? Kalmadong kinumpirma ni Granfell. Sa sandaling iyon, pinisil ni Orang ang kanyang mga pisngi. Tio, ipakita mo sa akin si Pololo. Sandali, mahal ko. Walang Pololo ngayon. Ngumiti si Yuni nang may pagmamahal sa eksena. Talagang nagbabalik ito sa akin. Oo, sumang-ayon si John. Ano, parang 10 taon na ang nakalipas.
Sa mga salitang iyon, biglang nanigas si Hoy. Hindi napansin ng kanyang mga kapatid na babae. Nagpatuloy si Gon. Ito ay noong tinatawag ng bata ang sarili niya na Grandfell o kung ano paman, tama ba? At nagmakaawa siya na kulayan ang kanyang buhok ng pilak. Naalala din ni Yuni. Oh, oo, totoo iyan. Samantala, gusto lang ni Hoy na maghukay ng butas at maglaho. Tumigil na kayo. Dumating ba kayo dito para gawin akong isang biro? Nanatiling tahimik si Lee Yerm, nakatingin sa lahat. Mukha siyang nag-iisip. Ngunit ang iba pang dalawang kapatid na babae ay hindi pa tapos. At ano pa ang iba? Hindi ba niya sinabi na babatiin niya si nanay at tatay na parang isang scholar o kung ano paman? Napakayabang niya. Si Hoyo ay tanging makaiyak lang, tumigil na kayo. Mga bruha ba kayo o ano? Bigla, nagtanong si Lee Yerem na kinuha ang atensyon ni Grandfell. Hoy, Lee Hoy. Ang ekspresyon ng kanyang mga kapatid na babae ay nagbago. Tumigil sila sa pagtawa at biglang naging seryoso ang kanilang mukha. Si Lee Yerem ang nanguna. Wala ka naman sa anumang panganib o ano paman, di ba? Malinaw na hindi ito inaasahan ni Grandfell. Hindi siya sumagot, umupo lang siya doon habang nagpapatuloy ang kanyang mga kapatid na babae. May ideya ka ba kung gaano kami nagulat? Narinig ko na ang mga manlalaro ay madaling masaktan sa mga ganoong uri ng dungeons at hindi mo man lang sinagot ang mga tawag namin. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala na baka may masamang nangyari sa iyo? Natigilan siya, pakiramdam niya ay isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman, sasabihin namin ito kay nanay at tatay. Hindi pa nila alam. Umalis sila kaninang umaga para bumili ng mga sangkap para sa paggawa ng dumplings, pero sigurado akong magugulat sila. Nagpatuloy ang kanyang mga kapatid na babae sa kanilang payo. Kung magiging masyadong mahirap, huminto ka na lang. Okay, tandaan mo na palagi ka naming tutulungan. Ngumiti si Grandfell ng bahagya, na may pagkakasala sa kanyang boses. Paumanhin sa pag-aalala sa inyong lahat pero ayos lang ako. Pagkatapos, nang may biglaang kumpiyansa, sinabi niya sa isang matatag, resonant na tono. Ako, ang mangangaso ng demonyo, si Grandfell Claudia o Pas Romeo, ay ganap na angkop para sa trabahong ito. Hindi na kailangan para sa ganoong labis na pag-aalala. Ang aking mga kapatid na babae, ang aking tatlong nakatatandang kapatid na babae, si Looney, ay patuloy na ngumingiti ng maliwanag. Napaka-cute ng boses niya. Si Lai Jian ay nanatiling tahimik habang ang ekspresyon ni Lee Yurims ay marahil ang pinakamalaking nagsasabi ng isang hitsura na nagsasabi ng dami sa isang sitwasyon na sapat na walang pag-asa. Si Hoy, ang laging optimist, ay nag-isip sa sarili niya. Dapat ko na lang bang patayin ang sarili ko? Nang magsimulang lumubog ang araw at wala na ang tsaa, oras na para umalis ang mga bisita. Ang mga kapatid na babae ni Grandfell ay nakatayo sa pinto na nagpapalam. Si Lee Yerm ay mukhang nag-iisip pa rin. Si Leonie, na hawak ang kanyang anak, ay sumigaw, salamat sa tsaa. Masayang tumili si Aaring. Bye, Tio. Nagdagdag si Lai Jian. Kami ay aalis na. Magalang na sumagot si Grandfell. Umuwi kayo ng ligtas, mga kapatid. Pagkatapos ay bumaling kay Arang. Mahal ko, talagang inaasahan ko na makikita kitang muli sa lalong madaling panahon. Bago umalis, nagbigay pa ng isang paalala ang kanyang mga kapatid na babae. Hoy, tawagan mo kami ng mas madalas, okay? Kung may mangyari, tawagan mo lang kami at huwag kang gagawa ng anumang mapanganib. Masunerang sumagot si Grandfell. Opo, ma'am. Bigla, na para bang may naalala, sumigaw si Leerm, oh. Umikot siya patungo kay Grandfell, na medyo nabigla. Tiyakin mong mag-ipon ka ng pera, okay. At huwag na huwag kang mag-kusain para sa sinuman. Nag-isip siya sa sarili niya, mag-ipon. Mag-ipon ng ano? Wala nga akong pera para ipunan. Pagkatapos ay naisip niya, oo, naalala niya ang reward sa pag-complete ng Rift Challenge. Ang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa mga manlalaro ay nagmula sa mga developer ng Arcana. Ang halaga ay batay sa hirap sa kontribusyon. Pagkatapos umalis ng kanyang mga kapatid na babae, sabik na tiningnan ni Hoyle ang kanyang telepono. May chismis na nahihirapan ng Cosmo Corporation at ang CEO nito ay nagbabayad ng mga reward mula sa sarili niyang bulsa. Nagtataka ako kung magkano ito. Tinakpan ng unang ilang digit ng kanyang account balance, hula niya,
magiging 10 milyon ba ito? 20 milyon. Hindi, baka 100 milyon. Samantala, sa Korean branch ng Shining Guild, biglang niyakap ni Camila si Jessie, na may hawak na tablet. Hey, Jessie, sigurado ka ba na wala kang alam? Ang pilit niya, nakipaglaban ka kay Asker kasama ang lalaking iyon, si Lihoy, at sinasabi mo sa akin na wala kang alam tungkol sa kanya. Ang tono ni Jessie ay flat. Hindi ko alam. Malinaw. Hindi ito binili ni Camila, nangungulit pa rin. Halika, huwag kang ganyan. Sabihin mo sa akin, nanunood ka lang ba ng mga kakaibang YouTube video sa lahat ng oras? Pagkatapos ay binaba ni Jessie ang kanyang boses, na nagpatahimik kay Camila. Sa isang matalim na tingin na naglalabas ng layunin sa pagpatay, nagbabala siya, huwag mo akong guluhin ngayon, okay? Sinusubukan kong mag-focus. Si Camila, na hindi tanga, ay agad na umatras. Fine, sumuko na ako. Hindi na ako magtatanong muli. Hindi kailangan na maging masyadong malamig. Umikot siya, iniwan si Jessie sa kanyang trabaho. Guess, ano ang nangyayari sa kanya? At bakit naman nanunood siya ng mga videos tungkol sa Korean manners and etiquette? Pagkatapos sa tablet, isang bagay ang lumitaw na kinuha ang mata ni Jessie. Ang notification na ang reward sa Rift completion ay naideposito na. Bumalik sa apartment ni Granfell, nanigas si Hoy nang makita niya ang kanyang account balance. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano naging ganito karami? Nakatitig sa screen ng telepono nang may hindi paniniwala, 11 bilyon. Ang kanyang tuwa ay sumabog. Ang mga loot lang mula kay Count Askar ay sapat na. Gaano kay ama ng Cosmo na ito? Ang malamig na boses ni Granfell ay nagpababa ng kanyang sigasig. Tuwang-tuwa ka sa barya, nakakaawa, tumahimik ka, hamak na aristokrata. Balik ni Hoy, ang mga spoils mula sa pagkatalo kay Count Askura, ang magic orb ng vampira. Binasa ng system, magic orb ng Count. Rango, walang kapantay. Level requirement, 400. Status, silk. Isang sumpa ng demonyo ang naninirahan sa loob, ngunit ang mga epekto nito ay selyado. Upang ma-unlock ang tunay na kapangyarihan nito, kailangan itong linisin ng maayos. Si Granfell, na may seryosong ekspresyon pa rin, ay tumingin sa system window at nag-isip ng may kasiyahan, o unrivaled rank. Isang tunay na one-of-a-kind na isinumpa na item. Kung ang dating siya, naisip ni Hoy ang kanyang sarili noon na nagbubuntong hininga at sarkastikong nagsasabi, isang isinumpa na item, ha? Kahit na mataas ang level, ang posibilidad na matanggal ang sumpa ay ridiculously mababa. Hindi ko ba dapat itapon na lang itong basura? Pagkatapos ay binago ang kanyang paninindigan sa isang iglap na parang pagbabalik ng isang pancake. Sumigaw siya ng walang hiya, pero sandali, maaaring gamitin ito ng isang demon hunter bilang isang sacrificial offering para sa isang eksorsismo. Kung tinatawag itong trash class, ayos lang na gumamit ng basura. Isang bargain, iyan ang sinasabi ko noon. Ngunit ngayon ay iba na ang mga bagay. Nang harapin niya si Count Askura, ang napiling offering ay ang Blood Curse necklace. Akala niya na wala na ang item, ngunit nakakagulat na nandyan pa rin ito. Ang system window ay nagpakita ng Blood Curse necklace. Rare rank, level 300 requirement. Epekto, kapag inatake, may mababang posibilidad na matrigger ang isang instant protection skill. Isang kwintas para sa mga taong gustong-gusto ang labanan. Ito ay napakabisa salamat sa napakalaking magical power sa loob na nilikha sa pag-asa na matiyak ang kaligtasan ng nagsusuot. Naisip ni Hoy, at ang sumpa ay ganap na nawala. Dapat na nilinis ito ng exorcism skill. Ang orb, ang kwintas, plus 11 bilyon, 100 bilyon. Dumating ang gabi, ngunit si Hoy ay hindi mapakali sa kama, ang mga mata ay nakadilat na parang tuyong dili sa ilalim ng araw. Ang kanyang isip ay sumisigaw, hindi makatulog. Hindi dahil nag-aalala ako, kundi dahil mayroon akong masyadong maraming pera. Ang kanyang mga pag-iisip ay umikot na parang merry-go-round, 11 bilyon. Anong gagawin ko sa 11 bilyon? Dapat ba akong maglagay nito sa isang term deposit? Hindi, baka bumili ng starter equipment. Pero ano, paano kung ma-scam ako? Sasabihin ko ba sa pamilya ko? Inutusan siya ni Granfell, tumahimik ka. Ngunit walang silbi.
Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang utak ay patuloy na nag-chatter, tama. Dapat akong kumuha ng mas maraming gamit para patuloy na i-clear ang mga rifts. Pero ang paghahanap ng gamit na angkop para sa level ng taong ito ay ridiculously mahirap. Pagkatapos talunin si Count Ascar, tumalon ako ng 34 levels. Ngayon, level 134 na ako. Ilang araw lang ang nakalipas, level 55 lang ako. Sa bilis na ito, ang pagbili ng mga level-based na gamit na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay walang saysay, at hindi sila nagbebenta ng magic power recovery items, at kung mayroon man, ang mga ito ay napakamahal. Naalala siya ni Granfell, ilagay mo ang telepono at matulog ka na. Ang paningin ko ay lumalala sa araw-araw. Ang kanyang tunay na sarili ay sumagot, tuwang-tuwa ka sa titulong bilyonaryo. Nagwasto si Hai, excuse me. Multi-bilyonaryo na ako ngayon. Sumagot ang katawan, oh, napakaganda. Samantala, sa Arc Honest Korea branch, isang malaking bilang ng mga tao, kasama sina Sugol at Hanjan, ay nagtipon sa isang conference room para sa isang meeting. Nagsalita ang presenter, sige, lahat, tingnan ninyo ng mas mabuti ang eksenang ito. Itinuro ang naka-project na imahe, nagpatuloy siya, tingnan ang epekto kapag ang mga durog ay nagiging mga haligi ng bato. Agad naming napagpasyahan na ito ay alchemy. Karamihan sa mga dumalo ay nalito. Alchemy, bigla, isang middle-aged na lalaki ang sumampal sa mesa at sumigaw ng kanyang opinyon. Kalokohan, ang alchemy ay hindi kailanman makakagawa ng malalaking haligi ng bato na ganyan. Ang kanyang magical power ay dapat na walang hangganan. Isang argumento ang sumiklab, bumalik ang presenter. Hindi kami sigurado na ito ay pinutol siya ng lalaki. Ang kapangyarihan ng isang tunay na alchemist ay nagsasabi kung hindi. Hoy, hindi ka ba sa Finance Committee? Nasa Visual Magic Effects Committee ako at sinasabi ko sa iyo na iyan ay isang alchemy effect. Nakuha mo, ganap. Minasahe ni Sugal ang kanyang mga sentido, iniisip na, ito ay nakakapagod. Saan ba ito papunta? Si Lihoy lang naman iyan. Sumandal si Hanjun at nagtanong, Senyor, may alam ka ba? Tumingin si Sugol sa kanya. Pareho lang tayo. Kung hindi mo alam, hindi rin ako. Bamulong si Hanjun. Patay na ako nitong mga nakaraang araw. Ang mga kaibigan at pamilya ko ay halos hindi na ako kinakausap. Sumalampak sa mesa, nagdagdag siya, wala sa database ng Archena ang ID ni Lihoy. At hindi pa namin alam kung iyon ay ang tunay niyang pangalan o isa lang out. Napakaraming issue. Namamatay ako dito. Nakatitig si Sugol sa screen ng kanyang laptop. Malalim ang iniisip. Well, Huwebes na ngayon. Kung may bagong update, baka bumuti ang mga bagay. Oh, perfect timing. Ang dalawang pares ng mata ay lumaki. Sumigaw si Sugol, narito na. Sa screen, isang paunawa ang lumitaw. Hello, ito ay Archena. Isang bagong lugar ang naidagdag. Ang user ay isang misteryosong lupain na kilala bilang Isle of Terror. Isang kamangha-manghang isla na hindi pa natuklasan. Ang lahat na ipinanganak o nilikha, doon ay isang walang kapantay na horror na hindi tulad ng anumang bagay sa mundo. At ngayon ito ay nabuhay. Ang boses ng news anchor ay umalangaw. At iyan ang pinakabagong balita tungkol sa Arcana, kasama na ang Isle of Terror update. Ang coverage ng regular na Magic Assembly sa linggong ito ay sasakupon din mula sa mas maaga sa linggong ito. Si Granfell ay nanunood ng balita sa sandaling iyon. Nagpatuloy ang news anchor, ang periodic magic conference kung saan nagtitipon at nakikipagkumpetensya ang mga bihasang mages. Ito ay isang pagkakataon para sa mage class na mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa pag-aaral. Dahil ang Arcana Magic Conference ay unang ginanap sa totoong buhay, nakakuha ito ng maraming atensyon. Ang isa sa mga guest players, si Jesse Hines, rango 4, ay naghahanda na pumasok sa Magic Tower. Player of the Day, rango 4, si Jesse Hess, ay lumitaw sa harap ng publiko. Nagkumpulan ng mga fans at reporters na naglalabas ng mga tanong. Miss Jessie, ang Magic Tower ba ay narito dahil sa Uzraito? Nagpaplano ba sila na i-clear ito kasama si Lihoy? Nandito ka ba para lumahok sa Magic Conference? Hinarang sila ng bodyguard ni Jessie. Walang interviews sa bahay.
Si Granfell ay gumagawa ng pull-ups gamit ang isang kamay habang hawak ang kanyang telepono sa kabilang kamay, nanunood ng masusi. Ang panloob na boses ni Hoy ay sumigaw, "Ha! Ang taong iyan, siya ay nasa ika-4 na ranggo sa mundo. Kailangan mong maging magalang sa kanya. Narinig mo ba ako? Siya ay sobrang lakas," bulong ni Granfell. Ang Magic Conference, ha? Ang system panel ay lumitaw. Objective complete, 500 pull-ups. Sumanghal si Hale. Iyan ang sa tingin mo ay mahalaga ngayon. Kalmadong sumagot si Granfell. Oo naman. Ang pagpunta sa Magic Tower ay para sa pag-aaral at paghahanap ng magical na kaalaman. Naisip ni Hoy. Iyan talaga ang description para sa Magic Tower noong ang Archena ay laro pa lang. Bigla, sinabi ni Granfell, wala akong pakialam kung gaano kaganda ang Magic Conference na ito. Ito ay ang aking pagkakataon. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid, hinigpitan ng maliwanag na pink na rubber glove sa kanyang mga kamay ng may malaking determinasyon. Aalis ako sa sandaling matapos kong hugasan ang mga plato na ito. Si Hoy ay tulalang tulala. Ang isang normal na tao ay aalis ka agad, di ba? Hindi mo kailangang maging ganito ka-meticulous. Samantala, sa Magic Tower, daan-daang tao ang nagtipon, bawat isa ay may sariling mga inaasahan. Isang batang babae na may kapansin-pansing pink na buhok ang umupo at tumingin sa paligid. Sa wakas, nangyayari na ang conference. Naisip niya na ito ay si Klee, isang mage ng Magic Tower, na ngumiti sa loob. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari. Narinig ko na si Boss Marcelo mismo ang magbibigay ng speech. Bigla, isang binata, na nalilito habang bumabati sa mga tao, ay lumapit sa kanya. Sige, lahat. Aalis na ako muna. Nagbabala ang kanyang kaibigan, mag-ingat ka sa likod mo. Nawalan ng balanse ang lalaki at natumba pabalik kay Klee. Nakita niya ito, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling ganap na kalmado. Aray! Anong nangyayari? Sigaw ng lalaki. Lumapit ang kanyang kaibigan, tumatawa ng malakas. Ha! Kahit na desperado ka na makarating kay Isra muna, huwag ka namang tumakbo ng ulo sa isang pader. Sa likod ng barrier, si Clyde, idiot. Ang lalaki ay kinuha ang kanyang ulo ng awkward. Ang tanga ko, tulungan mo akong tumayo, ha? Isang boses ang nagsalita, hindi mo dapat tawagin ang mga tao sa pangalan. Isang babae na nakasuot ng malaking sombrero ng bruja ang dumaan sa dingding na ginawa ni Klee, na nagpatulala sa lahat ng naruroon. Ang dingding na ito ay isang illusion spell ng isang Magic Tower professor para sa conference. Hindi ba ito ay isang spell na hindi nakikita ng mga walang imbitasyon? Napanginig si Klee at agad siyang nakilala. Si Jesse Hines. Oo, kahit na ang mga high-rankang mages ng Magic Tower ay magkakaroon ng problema sa pag-intindi nito. Patawad, nanay. Mabilis na humingi ng paumanhin si Klee. Hindi kailangan humingi ng paumanhin. Ako, nagsimula si Jesse. Ang tatlong lalaki sa malapit ay bumulong sa isa't isa. Si Jesse Hines iyon. Dumaan lang siya sa dingding. Ngumiti si Jesse. Klee, ikaw ba ang guide ngayon? Narito ang imbitasyon ko. Opo, nanay. Ako ang namamahala sa pag-e-escort ng mga inimbitahang manlalaro sa ceremonial hall. Dahil si Jesse Hines ang huling dumating, ang lahat ng mga bisita ay narito na, kaya aalis na ako kaagad. Sumulyap si Jesse sa listahan sa kamay ni Klee. Ilang ito lang. Sa pagkakataon. Maaari ka bang maghintay ng kaunti pa? Ha, hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay mayroon pang isang tao na nawawala sa oras na ito. Sa tuwing pumupunta ako dito, laging masyadong masigla, halos hindi komportable. Si Hoy, na nasa gitna ng grupo, ay bumulong, excuse me, hayaan mo akong dumaan. Sumunod si Jesse, sinasabi, karaniwan itong abala. Pero dahil ba sa lahat ay gustong pumunta sa Yusra kaya mas marami ang tao ngayon. May biglang nakakita sa kanya at sumigaw, si Lihoy iyon. Ano, nasaan? Seryoso, si Lihoy iyon. Nako, siya nga, malagim na naisip ni Granfell. Sok, nakalimutan kong nasa balita ako. Masyado na akong sikat ngayon. Naglapitan ang mga tao, gagamitin mo rin ba siya? Magpa-picture ka sa akin. Naku po, ang totoong Lihoy. Isang bastos na kabataan ang sumugod at yamakap sa kanya. Hoy, 20 taon na akong hardcore fan mo. Isa lang na picture.
Kapag nagpa-picture ka sa akin, hindi na kita guguluhin. Napatingin si Granfell ngunit sa isip lang siya nagmaktol. Ikaw na bata ka, alisin mo ang kamay mo sa bulsa ko. Hindi ka ba tinuruan mag-isip bago magsalita o gumawa? Pagkatapos, direkta niyang sinabi sa mukha ng lalaki, umalis ka. Napangiwi si Jessie. Aba, anuman ang sitwasyon, medyo sobra ang pagsabi ng umalis ka. Sir, teka lang. Actually, kung naiinis ang mga tao sa ugali ni Granfell, baka mas kakaunti ang atensyon na makuha niya sa hinaharap. Ang binata, sa halip na ma-offend, ay halos mabaliw sa tuwa. Hindi ako makapaniwala, narinig ko ang mga gintong salita. Ang masungit at bad-tempered na Lihoy ay kaibig-ibig. Napakabuti, isa pang tao ang sumingit. Grabe, insultuhan mo rin ako. Ako naman ang susunod. Nakatayo lang si Granfell, lubos na talo. Walang gumagana sa mga taong ito. Nagtaasan ang mga telepono sa paligid, nagre-record at kumukuha ng mga litrato. Lihoy, ang cool mo. Tiningnan niya ang paligid at nagdesisyon, hindi ito pwede. Kailangan kong lumipat sa ibang lugar. Napatingin siya sa isang kalapit na pader. Ang pader na iyon, may kakaiba dito. Mukhang katulad lang ng iba, pero may kakaibang pagiging Pino ito. Saan ka pupunta, hoy? Pader lang iyan, sigaw ng isang tao. Lumakad si Granfell patungo dito at lumuhad sa tabi ng isang babae, na nagpatuloy ng pamumulan ng mukha niya. Sa malamig na tono, sinabi niya, alam ko na, isang illusion spell. Nakatayo si Granfell at Klee nang magkatabi na parang magkasintahan, nakatingin ng direkta sa harapan. Lihim na sinulyapan niya ang lalaking nakatayo ng tuwid sa tabi niya. Ang isip niya ay nahati sa pagitan ng kaba at hiya. Sino ang taong ito? Napahiya, kinuha ni Klee ang kanyang guest list notebook at inulit-ulit itong binuklat, na umakit sa atensyon ni Granfell. Lihim na sinulyapan niya ang babaeng nakatayo sa tabi niya, na balisa. Ang isip niya ay parang sesebog na. So far, lahat ng bisita ay dumating na, tama. Ilang beses ko nang tiningnan ang attendance list, wala akong nakitang bagong pangalan na nadagdag. Tumingin siya sa babae at nagtanong, may nakikita ka bang problema? Sa isip ni Klee, libu-libong dramatikong senaryo ang naganap. Inisip niya si Granfell na dinidiin siya sa isang pader. Ang malaking katawan niya ay hamarang sa liwanag sa harap niya. Ang alaala ay nagpasunog sa kanyang pisngi, at nauuto siyang kumaway ng kanyang mga kamay. At hindi, wala. Sabi mo gusto mong dumalo sa kumperensya, tama. May mga transparent na singsing na lumutang sa hangin sa pagitan nila. Nagpatuloy si Klee na may matinding pag-usisa, na nagpatahimik sandali kay Granfell. Tama, ngunit wala kang invitation. Sa loob, nagpapanik siya. Ridiculous. Ang illusion spell na ito ay ginawa ng mga propesor ng Magic Tower. Kahit ang pinuno ng mga mago ay hindi madaling makakita dito ng walang invitation. Kaya paano siya nakapasok dito? Si Granfell, na iniisip ang kahangahangang babaeng ito, ay nakaramdam ng kaunting pag-aalala. May sakit ba siya? Sa malakas na boses, tinanong niya. Kung ang isang tao ay hindi imbitado, hindi ba sila maaaring makilahok? Ikinross ni Klee ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at dali-dali na ipinaliwanag. Hindi ganoon. Ayon sa mga patakaran, kung may makadiscover sa magical incantation, maaari pa rin silang dumalo sa kumperensya, kahit walang invitation. Lalong hamina ang boses niya, nahihiya at self-conscious. Pero ito ang unang pagkakataon na may nakakita talaga sa magical veil. Kung ako iyon, magugulat ako, at baka manghanga. Gusto ko talaga malaman ang klase mo. Syempre, ibig kong sabihin, academically. Iyon ang kinaiisipan ko. Si Granfell ay sumagot lang ng walang pakialam, nakatingin sa ibang lugar. Oo, ang nagcast ng spell na ito ay talagang kahanga-hanga. Swerte lang ako na nakalusot, habang casual na isiniksik ang kanyang kamay sa bulsa at lumakad pasulong. Ngumiti si Hoy sa loob. Kung makakalakad ako sa pader na iyon, ang kapangyarihan ko sa mahika ay dapat nasa libo na ngayon. May mga ideya ako sa mga dapat gawin. Kailangan ko lang na umabot sa kinakailangang antas ang kapangyarihan ko sa mahika. Sa isip ni Granfell, tumunog ang isang babala. 3 salita, narito na. Nang binuksan niya ang malaking gintong pinto sa harap niya, ang nakita niya sa loob ay higit pa sa kanyang inaasahan,
isang napakaliwanag na tanawin. Nakatayo si Granfell sa tabi ni Klee, nakatingin mula sa itaas. Nakikita ang isang bata na nakatayo sa isang platform na napapalibutan ng nagniningning na asul na bato. Isang tinig ang bumulalas, na nagsasalita sa lahat at umakit sa atensyon niya. Maligayang pagdating sa pagtitipon ng tuktok ng kaalaman. Ang mga kalapit ay natigilan, nakanganga, hindi makapagsalita. Sumulong si Klee, masayang hinawakan ang kamay ni Granfell, ang ngiti niya ay kumikinang, at lumakad pasulong. Umagang ang mga sigaw sa ceremonial hall. Sa likuran nila, ang eksena ay tila magulo, na may mga kislap ng apoy na kumakalat sa gitna ng mga mamamayan. Sumigaw ang mga tao at ang ilan, walang takot sa kamatayan, ay kinuha ang kanilang mga device para mag-record. Isang nagpapanik na mag-asawa ang sumalamin sa pangkalahatang alarma. Nang nagsama ang Archena sa totoong mundo, ang mga residente ng Archena, dating mga NPC sa laro, ay naging totoong mga tao. Sa isang kastilyo, si Marcelo na may nakakatakot na mukha ay lumitaw. Gayunpaman, ang pinaka-influential na presensya ay ang pinakabatang pinuno ng mago na sinasabing magmamana ng arcane power. Lord Marcelo, si Jesse, ang mago, ay ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, hindi na impress, bumubulong, ang isang henyo, namumuno sa mga komperensya, nagtatag ng mga bagong kaalaman, gumagambala sa mundo, lahat para maintindihan ang paggana ng kasalukuyang mundo, at para tumugon ng mabilis sa anumang pagbabago sa gitna, bumantong hininga siya, bumubulong ng dalawang salita. Ang boring. Ang kanyang sombrero na nakapatong sa kanyang ulo ay tila sinasaway siya. Paumanhin, hindi mo ba narinig ang paliwanag ko kung gaano kahanga-hanga si Lord Marcelo? Paano mo matatawag na boring ang lahat ng iyon? Si Jesse, na bored at malikot, ay pinaikot ang isang hibla ng kanyang buhok. Sino ang nakakaalam? Inaantok ako at bored, at hanggang hindi ko nakikita ang lahat ng iyon sa sarili kong mga mata, paano ko malalaman kung totoo? Sa ngayon, mas dull pa ito kaysa sa mga lecture ng propesor. Sa sandaling iyon, nakatayo si Marcelo sa ilalim ng platform, nagpapaliwanag habang may hawak na isang piraso ng magical script sa kanyang kamay. Para sa inyo, isa lang itong skill excavation, manipulation, operation, anuman, hindi ito tungkol sa inyo. Bigla, nahuli ng kanyang mga mata ang isang tao sa karamihan, at sinulyapan niya ito. Kahit ganoon, aking estudyante, ang pagiging bahagi sa komperensyang ito, kung saan nagtitipon ng tuktok ng kaalaman kasama ang mga pinakamahuhusay na individual ay ang pinakadakilang karangalan para sa sinumang mago. Isang tao sa malapit ang bamulong, kung hindi ito mandatory, hindi rin ako narito. Isa pang boses ang nagtanong sa kanya, naboboard ka ba? Hindi pinansin ni Marcelo ang mga ito at nagpatuloy. Para sa ilang mga dahilan, ang mahika ay nagtawag sa mga pinakamahuhusay na adventurer sa mundo dito. Sa totoo lang, hindi lang ang mahika ang nakakaramdam ng mga pagbabago sa mundo. Ang mga intersections of worldviews, o sa ibang salita, ang tinatawag ng mga adventurer na updates, ay nangyayari. Ang kanyang mga salita ay umakit sa atensyon ng lahat. Si Jesse din ay tumingin sa harapan na nagulat. Ang mga adventurer ay hindi pamilyar sa mga spell ng ating Magic Tower, tulad ng paghihirap natin na maunawaan ang kanilang teknolohiya. Gayunpaman, dapat tayong makipagtulungan para hanapin ang dahilan, para maging harmonious, at para ibalik ang kapayapaan sa mundo. Nagpatuloy siya, kasabay ng pagkas ng mahika, hinahayaan ang mga streams of light na umikot sa silid, na nagiging isang nakakasilaw na panuuri na nag-iwan sa mga manunood na natigilan. Kaya, ang lecture na ito, ay may kaugnayan sa inyong science. Napagmasdan ko ang potensyal para sa magical development sa loob ng tinatawag ninyong science. Bumulong ang mga tao sa pagkalito, inuulit, science, magic, at science. Ang mga kamay ni Marcelo ay kumikinang sa malakas na kapangyarihan. Ang pulang spell ay umiikot ng ligaw sa kanyang hawak. Tinitigan niya ang fireball sa kanyang kamay, bumubulong ng dalawang salita, fusion. Ipinaliwanag ni Marcelo, iyon ang pangalan ng spell na ito, isang advanced fireball na nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng science at magic. Nagpatuloy siya, gayunpaman, dapat lapitan ang intersection ng dalawang ganap na magkaibang konsepto na ito, magic at science, ng may pag-iingat.
Walang nakakaalam kung anong mga anomalies ang maaaring magawa nito. Nagblink ang lahat, nalito. Ikinross ni Jessie ang kanyang mga kamay habang nag-iisip. Ang mage leader ang nag-isip ng ideyang ito. Ngumiti siya ng bahagya, kagiliw-giliw. Ang ekspresyon ni Marcelo ay naging seryoso. Kaya, kailangan natin ng mga adventurer na nakakaintindi sa parehong domain para tumulong. Nag-ingay ang karamihan, bumubulong at nagtatanong tungkol sa tinatawag na misyon. May nagsabi, isang misyon. Ang iba ay nagtanong, isang misyon. Tama, bihira ang mga ito ngayon, at ang mga gantimpala ay napakalaki. Sandali, bakit hindi lumilitaw ang mission screen? May mga requirements ba? Ang kanilang ingay ay umakit sa atensyon ni Marcelo. Kung gayon, kung may sinumang may tanong. Agad na itinaas ni Granfell ang kanyang kamay, na umakit sa tingin ng lahat. Nagsalita siya, Lord of the Magic Tower, ang konsepto na ipinakilala mo ay tila may redundancy. Ano ang iyong iniisip tungkol dito? Natigilan si Marcelo, hindi sigurado kung paano tutugan. Tumakbo ang mga bulong sa buong karamihan. Ano? Tinatanong niya ang mage leader at naiintindihan niya ang lahat ng teorya na iyon. Ang mga mata ni Jessie ay kumislap sa pagkarinig nito, ibinaling ang kanyang ulo. Ang kapatid ko ay may kakaibang mahika. Nandito rin siya. Ang kakaiba. Ang mga elders ay nag-alala. Lord Marcelo, ang kilalang viper ng tower. Kung banibiro ka, nasa problema ka. Sa kanyang ugali, sinumang hindi niya gusto ay alam agad. Bamulong ang karamihan habang lalong dumilim ang mukha ni Marcelo. Gayunpaman, sino ang taong iyon? Hindi ko pa siya nakikita. Ang anino ni Granfell ay naglandas, ang kanyang matangkad na katawan ay nakatayo na nakakrus ang mga braso. Ang mukha ni Marcelo ay naging nakakatakot. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo iniisip iyan? Ang mga malapit ay patuloy na bamulong. Paano siya sisigot? Nakumbinsi ba ang mage leader sa mga tanong na ito? Kalmadong sumagot si Granfell. Sa madaling salita, pakiramdam ko hindi sila magkatumbas o harmonious. Ikinaway niya ang kanyang kamay patungo kay Marcelo. Ang magic at science ay ganap na magkaibang konsepto. Ang pagsasama sa kanila ay hindi maiiwasan na humantong sa overload o nullification. Ginawa niya ang spell na ginawa ni Marcelo sa sarili niyang kamay. Nagpatuloy, noong una, nakita ko rin ang mga salungatan sa pagitan ng skill at magic. Natulala si Marcelo, lubos na nabigla. Sa loob, naguluhan siya. Impossible. Maaari niyang gawin ang spell na pinag-aralan ko ng ilang buwan, at nararamdaman niya ang salungatan sa pagitan ng dalawang paraan na tulad ko. Bamulong ang mga manunood sa kanilang sarili. Eksaktong tulad ng spell ni Marcelo ngayon, tama. Sandali, hindi ko ba siya nakita sa isang lugar dati? Tiningnan ni Granfell ang fireball sa kanyang kamay, ngumingiti. Bumulalas ang mga sigaw. Hindi ba iyan si Lihoy? Nagsalita siya. Karaniwang inilalagay ng mga tao ang kanilang innate power sa katawan sa panahon ng convergence. Bagaman hindi ito ganap na pino, ang mga resulta ay hindi masama. Sa loob, si Lihoy ay nakaramdam ng pagkasabik. Medyo nalilito ako. Dapat ko bang gamitin ang fireball ni Marcelo dahil kumakain ito ng maraming mahika? Ngunit umaasa siya sa innate power na ginagawang mas efficient. Ang mga nasa paligid ay nagsimulang tingnan siya na may pagdududa. Si Lihoy iyan. Siya nga talaga. Sa sandaling iyon, si Marcelo, na tahimik at nag-iisip, ay nagsalita sa wakas. Lihoy. Ang kanyang boses ay umakit sa atensyon ni Granfell. Si Marcelo, na magalang ngunit seryoso, ay ginstura ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sasama ka ba sa akin sa pag-aaral ng larangan na ito? Isang mission prompt ang biglang lumitaw. Mission Marsla's Fusion Magic Research. Marcelo, ang mage leader ng Magic Tower, ay humihiling ng iyong tulong para umunlad sa susunod na yugto ng pagpapaunlad ng mahika. Decline. Accept. Nag-alinlangan si Granfell sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at pinindot ang accept, nag-iisip, ano? Nakakuha ako ng isang mission sa pagpapakita lang ng spell na iyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging tusong. Buti na lang nagpasya akong pumunta dito. Isang ngiti ang nakita sa kanyang labi at nag-ingay ang mga manunood sa pagkamangha. Tingnan ang paraan ng pagngiti niya. Sigurado na dahil sa kalokohan na iyon. Samantala, sa isang malawak at malinis na beach na may malinaw na asul na tubig,
isang babaeng may biloy na katawan ang masayang sumasayaw, nag-uunat at sumisigaw sa kagalakan. Ito ang User Archipelago. Grabe, tumakbo siya patungo kay Lenny, tumatawa. Lenny, hindi ba't mukhang tulad lang ng sa laro? Hindi ako makapaghintay para sa lahat ng mga adventures sa hinaharap. Nagdala pa ako ng bikini para sa trip. Biglang namula ang kanyang mukha sa inis habang lumingon siya. Ang kanyang mga ngipin ay nakalabas na parang isang leon. Ang linya ng bikini na iyon ay ang pinakamasama. Dapat ba tayong maglaro lang dito? Isang karamihan ang nagtipon sa beach habang sumisigaw siya, napakadami ng tao. Nag-uusap ang mga tao, nagkuha ng mga litrato, at naglalaro ng magkasama. Ang babaeng may pink-haired ay lumapit kay Lenny, at nagtanim ng isang mapaglarong halik, ng aasar. Ano ito? Galit ka na naman. Too cute. Ngumiti siya ng malikot. Ngumisi si Leon. Baliw ka ba? Isang lalaking blonde sa likuran nila ang bamulong, matapang. Isang lalaki sa tabi niya ang nagsabi, alam ko na pupunta ang mga YouTubers at mga broadcasters, pero hindi ko inaasahan ang mga residente ng Arcana, din. Isang kalapit na lalaki ang nagtanong, ha? Residente ng Arcana, ibig mong sabihin ng mga NPC characters. Saan? Biglang, may matangkad na mga figure ang lumapit, pinangunahan ni Inek mula sa Lion Art Knights. Ito ay isang disaster. Mas maaga, isang matabang lalaki na nakasandal sa isang puno ang tahimik na nagmasid sa papalapit na mga higanti. Mukhang nandito ang Dark Mercenary Squad. At nandyan din ang Adventure Alliance. Ang babaeng may pink-haired, na nasa sabik pa rin, ay tumalon sa likuran ni Leon ng mapaglaro. Eksakto, ang horror island na ito ay medyo sikat sa Arcana. Diretsyong sumagot si Lynn, oo, kahit na hindi nila alam ang mga hamon sa rift, gusto nilang maramdaman ang takot dito. Ninas siya, Aray, ngayon kailangan pa nating labanan ang mga NPCs. Nagring ang kanyang watch. Sino ang tumatawag? Tanong ng babaeng may pink-haired. Hindi pinansin ni Lenny ang tanong niya, tinitingnan ng watch sa halip. Ngumiti siya, ang masiglang babae ng team namin. Tingnan natin kung ano ang gusto niya. Kinuha niya ang tawag. Isang matinis at nasa sabik na boses ang sumigaw, hello. Tapos na ba ang komperensya, sis? Grabe, Lihoy, kamusta si Lihoy? Sumigaw ang babae. Ang komperensya ay naging isang disaster nang sinabi niya na redundant ang mahika ng mage leader. Hindi mapigilan ni Leon ang tumawa sa kagalakan. Ano, kahit ang mage leader ng Magic Tower. Tumawa siya ng ligaw. Siya ay ganap na baliw. Tumawa siya ulit, kunwari sinasaway. Ganito tayo dapat makitungo sa mga pagkain tulad nito. Tumalon ang babaeng may pink-haired, kumikilos ng kaibig-ibig. Asahan, galit pa rin siya sa kanya. Too cute. Ang dalawang lalaki sa likod ay nanginginig, iniisip na, ang babaeng iyan ay isang total pervert. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Leon at ang masiglang babae. Kaya ano ang nangyari? Pinanagutan ba siya ng Mage Tower leader? Sumagot ang babae, hindi. Inamin ng Mage leader na tama ito, yumukod pa nga siya bilang pagsang-ayon, at binigyan siya ng isa pang mission. Nag-ingay ang lahat sa bagong mission ni Lihoy. Sumigaw si Lenny, ano? Paano nangyari iyon? Sa loob ng opisina ng Mage leader, si Marcelo ay may hawak na isang piraso ng papel at, basahin mo ng seryoso, sabi niya. Kung may gusto kang gamitin para sa iyong pananaliksik, isulat mo rito. Tutulungan kita hanggat maaari. Si Lihoyol sa loob ni Granfell ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Lahat na, sa labas, nanatiling kalmado si Granfell. Pagkatapos sa kanyang isip, naisip niya kung anuman ang gusto ko. Sa labas, nanatili siyang seryoso. Gusto ko ang mga kinakailangang bagay na ito agad. Sa Magic Tower sa pinakamataas na palapag, nakatayo si Marcelo sa harap ng tatlong Supreme Mages. Yumukod siya ng bahagya. Tinawag niyo po ako. Ang pinakamatandang mage ng tower, isang master ng walang kapantay na mahika, ay nagsalita. Marcelo, ang sumisikat na bituin ng tower. Narinig ko na nag-propose ka ng paggawa ng pananaliksik kasama ang isang traveler. Ang tower ay hindi nakikialam sa mga usapin ng traveler. Leader Marcelo, malinaw na kumilos ka laban sa mga regulasyon dito. Bakit gagawin ng isang mage na tulad mo ang ganitong bagay? Nakikinig ng mabuti si Marcelo. Itinaas niya ang kanyang tingin at sumagot,
Ang traveler na si Lihoy ay may malakas na pag-unawa sa mga konsepto ng mahika at tila mayroong kakaibang magical power. Ang kanyang talento ay magiging napakahalaga sa kasalukuyang magulong estado ng mundo. Hindi ako maaaring manatiling nakatali sa mga sinaunang batas at manatili lang na walang ginagawa. Pinutol siya ng mage. Kami, ang mga mages, ay palaging nag-aaral ng mag-isa, at kami lang ang may pananagutan para sa aming mga ginagawa. Ikaw ay isang mage din. Dapat mo itong maintindihan. Ryan, respeto ko ang iyong desisyon, ngunit tandaan, ikaw ang mananagot para sa anumang gagawin niya. Nanatiling tahimik si Marcelo. Nagpatuloy ang mage, kung wala ng iba, tatalakayin natin ito mamaya. Maaari ka nang umalis. Bumukas ang pinto at umalis si Marcelo, ang kanyang mga mata ay madilim sa pagkabigo. Ang matandang lalaki na iyon, responsibility. Ang mga tanga na bulag na deboto sa mga ideals, gayunpaman ay napaka-arrogant, karapat-dapat ba sila sa salitang responsibility? Gaano katagal mananatiling tahimik ang tower? Bumantong hininga siya habang lumalakad palayo. Sa likuran niya, nakatayo si Klee na may hawak na mga documents. Masaya siyang sumigaw. Master Marcelo, lumingon siya. Klee, ano ang ginagawa mo rito? Nagsalita siya ng may kumpiyansa, nagpapakita ng lakas. Inihanda ko ang mga bagay na hiniling ni Lihoy at dinadala ko sa kanya. Inabot ni Marcelo ang kanyang kamay. Ganoon ba? Kung gayon, ibigay mo sa akin. Ako na ang maghahatid nito. Nag-alinlangan si Klee. Ano? Kaya ko po, Master Marcielo. Sigurado na abala kayo, kaya hayaan niyo po akong mag-alaga dito. Malumanay na sumagot si Marcelo, hindi, aalis na sana ako. May ilang bagay na gusto kong personal na tingnan ulit. Sumimangot si Klee, naguguluhan. Personal na tingnan, kung gayon, narito. Sa loob ng isang silid na, nagsisilbing isang library. Abala si Granfell sa pagbabasa, binubuklat ang mga pahina. Lumapit si Marcelo, itinuro ang mesa. Ito ang mga bagay na hiniling mo, Lihoy. Sa mesa ay nakalatag ng maayos ang mga libro at mga ornate jewelry boxes. Ipinaliwanag ni Marcelo, ang mga tools na ito ay maaaring magbalik ng magical power. Ang mga bagay na dinala ko ay kasama ang Icewind Codex, level cap 550. Nagbabalik ng 50% ng magic power na kinokonsumo kapag gumagamit ng mga ice-based spells. Solar Essence, level cap 600, nagbabalik ng 20% fire-based spells. Forbidden Knowledge level cap 570 nagbabalik ng 50% kapag gumagamit ng mga spells ng anumang uri. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.